Magandang araw po. Sa loob ng 15 minutong ito, ipapaliwanag ko ang kahulugan ng pahayag ng ito na ito at iugnay ko ito sa mga konseptong paulit-ulit nating tinanalakay sa klase. Ang pagiging sarili, ang proseso ng pag-ako, bokasyon, ugnayan, kalayaan at ang pagsisikap tungo sa kaganapan. Hindi ko lamang titignan ang pahayag bilang isang theoretical na ideya. Susubukan ko itong iugnay sa aktwal na karanasan ng tao sa ating pakikibaka, pagkatuto at pagtuloy sa paghubog ng sariling pagkatao. Layunin ko na matapos ang paliwanag na ito, malinaw kung paano nagsisilbing gabay ang topic na ito sa pang-araw-araw na buhay. Ang ako bilang biyaya. Sinasabi sa pahayag ang ako ay biyayang tinatanggap ko. Simple man itong pakinggan pero napakalalim ng ibig sabihin nito. Una, kapag sinasabing ang sarili ay isang biyaya, ipinahihiwatig nito ang ating buhay, kakayanan, maging ang ating limitasyon ay hindi lamang basta naiwan sa atin ng walang dahilan. Ang ating pagkatao ay may pinagmulan at may layuning nakaugnay sa kabuuang desisyon ng ating buhay. Sa klase, binigyan diin natin na ang tao ay hindi lang basta existing. Siya ay nagmemeron, ibig sabihin ang tao ay hindi lang nabubuhay, siya ay tumutungo sa isang direksyon. Ang kanyang pagkatao ay hindi static, hindi nakapako sa kasalukuyan, nito ay proyekto, isang biyayang laging bukas para paunlarin. Kung biyayang aking ako, hindi ko ito minamaliit. Hindi ko ito ikinakahiya. Ang aking pinagmulan, ang aking personalidad, maging ang aking mga sugat at kwento ay bahagi ng biyayang tinanggap ko. Pero hindi natatapos doon. Hindi sapat nang tanggapin ko na mayroon akong pagkatao. Ang tunay na hamon ay may isa katuparang ito. Ang pag-ako, hindi nagiging ako kung walang akong inaako. Sabi sa topic, hindi nagiging ako kapag wala akong inaako. Totoo, ito dahil lang pagkatao ay hindi isang identity card na hawak mo na sa simula pa lang. Ang pagiging ako ay pinipili, pinagtatrabahuan at inaangkin. Kasama dito ang pag-aako ng aking mga desisyon, aking pananagutan, aking pananampalataya, aking mga plano, at maging aking mga pagkakamali. Kung hindi ko inaako ang buhay ko, hindi ito tunay na akin. Kapag lagi kong nakaasa sa dikta ng iba, kung ano ang sasabihin nila, ano ang inaasahan nila, ano ang gusto nilang tahakin ko, unti-unti nawawala ang tunay na identidad. Sa klase, tinawag natin itong pagiging may akda sa sarili. Hindi ako magiging ako kung hinayaan kung iba ang magsulat ng kwento ko. Ang pag-ako ay nangangailangan ng tapang aminin ang pagkukulang, tapang baguhin ang dapat baguhin, tapang tanggapin ang hindi ko kayang kontrolin, at tapang pumili na direksyon kahit hindi tiyak ng resulta. Hindi makukuha sa panggagaya ang katuparan. Ayon pa sa pahayag, hindi makukuha sa panggagaya ang aking katuparan o hindi ito maaaring itakda ng iba. Ito ay malaking hamon sa kabataang tulad natin, lalo na sa panahon ngayon, kung saan napakadaling ikumpara ang sarili sa iba, lalo na sa social media. Minsan pakiramdam natin dapat ganito rin ang buhay natin. Dapat ganito ang itsura natin, dapat ganito ang landas natin. Ngunit ang totoong katuparan ay hindi nakukuha sa panggagaya dahil lang bawat tao ay may natatanging kwento.
Hindi mo masasabi natagpuan ko ang sarili ko kung ang sinusundan ko ay blueprint ng buhay ng iba. Ang aking misyon sa buhay, ang aking bukasyon ay hindi maaaring ipataw ng lipunan, pamilya o kahit sinumang impluensya. Sila ay maaaring gabay pero hindi sila ang aking magtatakda ng aking ako. Sa klase, sinabi natin ng pagiging authenticity ay pagiging totoo sa sarili. Pinahalagaan nito pagiging perpekto. Ito ay pagsisikap maging tapat sa kung sino ako, kung ano, kung sino ko hinahangad maging. Natagpuan ang sarili sa karanasan at ugnayan. May bahaging sa topic na nagbabahagi ng pagiging ako ay nakabatay sa malalim na nakikipag-ugnayan sa aking sarili, sa aking karanasan at sa aking mga ugnayan. Malaga ito dahil hindi ko lubos na makilala ang sarili ko kung hindi ko sinusuri ang aking karanasan. Hindi ko maintindihan ang kahulugan ng buhay ko kung hindi ko alam ang pinanggagalingan ko. At hindi ko lubos na may tayo sa sarili ko nang walang ibang tao. Sa klase, tinalakay natin na tao ay isang rational being. Ako ay nabubuo sa pamamagitan ng ugnayan sa pamilya, kaibigan, guro, komunidad at higit sa lahat sa Diyos. Ang mga taong ito ay hindi laging nagbibigay ng magagandang aral. May mga sugat, may mga pagkabigo. Pero kahit ang masasakit na karanasan ay nagsisilbing salamin kung saan ko makikita ang aking katatagan at aking pangangailangan at aking kakayahang pagmamahal at magpatawad. Ang sarili ay hindi nabuo sa pag-iisa lamang. Ito ay nabuo habang nakikisalamuha ako sa mundo. Walang hanggang paghahanay sa pagpili. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng topic ay ito, kaakibat ng aking walang hanggang nagbubo ng pagmahahanay at pagpili sa kung ano ang mahalaga para sa akin at sa mga mga mahalaga sa akin. Dito pumapasok ang konsepto na kalayaan at responsableng pagpili. Ang tao ay may kalayaan. Pero hindi ito basta kakayahang pumili ng kahit ano. Ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang tumutok sa kabutihan sa kung anong kaangkla sa aking mga pinapahalagaan. Araw-araw ay isang proseso ng paghanay. Ano ba ang tunay na mahalaga sa akin? Ang aking pamilya, aking mga pangarap, aking pananampalataya, aking integridad. Umaayon ba ang mga desisyon ko sa mga pinahalagaan ko? O napapahiya ko ang sarili ko dahil pumipili ako ng bagay na taliwas sa aking tunay na nais maging? Sa klase, tinawag natin itong formation of self, isang walang katapusang proseso na pagpipino, pagre-reflect at pagsisikap pumili ng tama. Hindi ibig sabihin nito ay laging akong tama. May mga pagkakataong lumilihis, napapagod o nagkakamali. Ngunit ang mahalaga ay bumabalik ako sa landas dahil alam kong ano ang mahalaga para sa akin. At dito na napahalaga ng salitang alignment. Kailangan laging nakaayon ang aking isip, aking puso, aking gawa at aking pinahahalagaan. Kapag nagkakaisa ang mga ito, mas lumalapit ako sa aking pagiging totoo. Hindi ito tuwid sa landas, isang gabay sa pamumuhay. Sa huli, ang topic ay nagsasabi, hindi ito isang tuwid na landas ngunit gabay sa pamumuhay. Ito ang nagbibigay ng realismo sa buong pahayag, hindi perpekto ang tao. Hindi diretso ang landas at hindi palaging malinaw ang ating direksyon. Minsan nalilito tayo kung ano ang tama, natatakot tayo sa mga desisyon, nasasaktan tayo sa pagkabigo, o nawawalan tayo ng tiwala sa sarili. Ngunit ang pagiging ako ay hindi nangangailangan ng pagiging perpekto. Ito ay nangangailangan ng katapatan at pagsusumikap. Ang mga
pinahahalagaan ko ang aking ugnayan, ang aking karanasan at aking pananampalataya, ang aking pagsisilbing gabay. Ito ang magpapaalala kung bakit ako magpatuloy kahit hindi laging malinaw ang aking daraanan. Ang pagiging ako ay hindi isang destinasyon, ito ay isang paglakbay. At dahil ito ay biyaya bawat araw-araw, ay pagkakataon upang maging mas totoo, mas malaya, mas mapagmahal at mas buo. Sa kabuuan ng topic ay nagsasabing ang aking pagkatao ay isang biyayang dapat tanggapin. At isa katuparang hindi ko makukuha ang tunay kong katuparan sa panggagaya o pagtakbos sa landas ng iba. Kailangan kong magpalinayan ng aking karanasan, ugnayan at pinahahalagaan upang maunawaan kung sino talaga ako. At bagaman hindi ito tuwid na paglalakbay na nanatiling totoo at pagiging ako ay gabay ng isang buhay na may direksyon, kahulugan at pagkabuo. Maraming salamat.